Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib suspendido ng 60 days. Heat breaks para sa mga manggagawa suportado ng Department of Health. Sunog sa Tondo, Maynila, inabot ng halos 10 oras bago maapula. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinailalim ng Office of the President o OP si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa 60-day preventive suspension simula kahapon, April 11. Saad ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at sumusunod lamang ang ahensya sa utos ng Malacanang. Ang naturang order ay resulta ng affidavit complaint na isinumite ni Board Member Orly Amit laban kay Hubahib noong November 24, 2022 dahil sa kanyang di umano'y pang-abuso ng otoridad. Si Vice Governor De Carlo Uy ang magsisilbing acting governor ng Davao del Norte habang suspendido pa si Hubahib. Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa ang kahalagahan ng pagbibigay ng heat breaks sa mga manggagawa, partikular na sa mga nakababad sa araw para maiwasan ang paglubha o pagkakaroon ng heat-related illnesses. Naglabas ng statement si Herbosa matapos ang insidente sa Ilocos Sur na ikinamatay ng isang 65 anyos na lalaki dahil sa heat stroke. Dagdag ni Herbosa, kanyang sinusuportahan ng hakbang ng Department of Labor and Employment o DOLE na payagan ang pagpa-file ng leave of absence ng mga manggagawang may health issues na lumalala sa matinding init. Suportado rin ng kalihim ang panukalang gawing night shift ang trabaho ng lahat ng construction workers kung kailan mas mababa ang temperatura. Humigit kumulang na 1,000 pamilya ang nasunugan sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, tumagal ng halos 10 oras ang sunog. Ayon sa report, nagsimula ang sunog sa isang individual na hindi nabantayan ng kanyang niluluto. Agad na kumalat ang apoy dahil sa direksyon ng hangin at dahil gawa sa light materials ang mga bahay sa lugar. Pansamantalang nanunuluyan sa Leonardo Fogoso Sports Complex ang mga pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Wala namang naiulat na namatay o lubhang nasaktan sa insidente. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.